Welcome to Generation Love TV. For this episode, ang gagawin natin ay laptop upgrade. So, matututunan natin dito kung paano mag-upgrade ng HDD to SSD. Okay. So, ang subject natin ngayon ay Dell laptop, Latitude E6430. Okay, itong laptop na to ay since 2014 pa. Gamit ko pa to nung college eh. So gusto ko to kasi matibay to at saka subok na. Ngayon ang gusto kong gawin, i-convert to ng SSD kasi hanggang ngayon naka HDD pa lang to. And 8GB RAM din kasi to. So konti lang yung i-upgrade natin. And gusto ko lang i-maximize yung laptop na to. So yung HDD dyan na 500GB gagamitin ko pa. So gagawin nating secondary storage yan. So gamit yung itong DVD-ROM, ko-convert natin to para maging HDD caddy. Yan, matututunan natin kung paano ba i-convert yan. And then papalitan ko na rin yung keyboard nito kasi yung ibang keys hindi na napipindot. Pero working pa to, working. Okay, simulan na natin. E6430 to. No? So ngayon, itetest muna natin kung gaano ba katagal ito mag-boot up gamit yung HDD natin. No? Ito yung timer. Okay, go. Naka times 3 pala yung speed natin dito para medyo mabilis kasi talagang matagal to eh. Bali mga kailangan ko pala dito in-order ko na online para sakto paggawa ko na itong video magagamit na natin. May pakita ko sa inyo kung paano siya assemblein at palitan. Okay, so yan na, nag-boot up na siya. So 2 minutes and 11.87 seconds. So yan yung initial boot up ng laptop natin gamit yung HDD pa. And then proceed tayo sa pagpalit. Gamitin natin naman yung SSD, solid state drive. Okay, patayin na natin to. Pag mag-upgrade pala kayo ng laptop, i-search nyo muna kung ano yung kaya ng motherboard nyo para ma-maximize nyo yung mga pwedeng palitan, kung dapat bang palitan pa ng processor, kaya pa ba ng processor, or sapat na ba yung SSD na drive. So ito SSD, and i-maximize nga natin yung paggamit nito. So yung HDD dito na naka-install initially gagamitin natin as secondary storage. So doon naman natin siya ilalagay sa may DVD-ROM. Ko-convert yung DVD-ROM para maging siya, secondary storage gamit yung HDD. Okay. So ito yung HDD guys. Ganyan lang siya kaliit. Dito sa Dell na to, sa E6430, andito lang siya sa bukana. So no need na tanggalin yung pinaka back cover niya. Yung ibang mga laptop nandun sa loob ng cover. Kailangan mong baklasin yung likod. So ito nasa labas lang. Ngayon ito na yung DVD-ROMs. Okay. Ito yung pinaka-case niya. So kung titignan natin, wala siyang lagayan dito ng hard drive. Ito yung port niya, papunta dun sa laptop. Ay, mag-zoom eh. Medyo blurred. Pero yan yung dahilan magkakaroon dito ng conversion from port nung hard disk drive natin papunta dyan sa CD-ROM na yan. So ang tawag dun pala sa kailangan na yun is yung caddy. So ito na yung binili ko online. Dumating na po siya. So ito, meron tayo ditong ito yung HDD caddy.
O nga pala, ang size nito ay 9.5mm. Bago kayo bumili, i-double check nyo muna kung ano yung size na gagamitin nyo kasi dalawang klase yung size niyan. Merong nasa 10mm yata yun, kung di ako nagkakamali. So, make sure nyo muna, sukatin nyo muna. And then, ito naman yung nabili ko na SSD. So, 500 gig din to. Ito yung favorite kong brand, si Crucial, kasi talagang napaka, subok na at saka matibay yan. And ang kagandahan nito, tawag na kung authentic yung mabili nyo, 3 years yung warranty niya. Okay. Make sure nyo pala nakasama yung warranty certificate. Ito yung nakadikit. So sinasama naman nila yan pag bumili ka. Ayan o, 3 years warranty. Ito ang kagandahan yan. Tsaka subok na yung yan. Talagang hindi ko naman siya sa pinopromote. Pwede naman kayo gumamit ng mga iba. Pero ito kasi yung gusto kong gamitin. So, ito yung price niya. So, warranty certificate. Itatabi nyo itong papel kapag bumili kayo ng ganito. Para in case na magkaroon ng problema, pwede nyo maibalik sa kanila. Okay. Meron din yung manual yung kasama. So, ayan. 500 gig din po yan. Yan na yung magiging primary natin mamaya. So, ito yung keyboard natin. E6430. Ito yung binigay sa akin, E6420. Pero pare-pares lang kasi sila. So, gagana rin yan. Okay, parehas lang naman yan. Ngayon, sige, palitan na natin. Ipapass forward ko na lang, pero mahaba kasi yung proseso to. Pagkakasyahin natin para hindi na masyadong tumagal. So, ito, tingnan nyo, no? Yung size niya is 9.5mm. And then, mapapansin nyo, wala ng handle yung yung binili natin. Kaya kailangan natin i-pull out yun. Tatanggalin natin. Tapos ilipat natin dito sa kabila. So, ayan yung opening na yan dyan, ilalagay yung hard drive. Okay. So, tanggalin na natin muna itong natin. Laptop. Okay. Then, start na tayo. Ipapass forward natin to ng times 3 para di na magtagal. Sundan nyo na lang. Basta pagkatanggal nito, make sure nyo na tama yung pagkakabit nyo. So, unscrew nyo lang naman yan. Tapos yung rubber, i-transfer nyo dun sa bago para makapit doon sa pinaka-lagay niya. Pwede rin pala kayong gumamit ng mag-upgrade ng RAM nyo kung hindi sapat yung RAM nyo. Pwede nyo pang i-upgrade yun. At saka bago nga kayo mag-upgrade, i-check nyo muna yung kaya ng motherboard nyo kung ilan ba yung maximum na kaya niya. So available naman yan online. Search nyo lang gamit yung model. Search nyo kung ano ba yung maximum na kaya ng motherboard. Sa akin, kaya niya ng 16 gig. Pero hindi ko na i-upgrade papuntang 16. Ang gamit ko lang ay 8. Sapat na sa akin yung 8 gig RAM para sa gagawin ko dito. So, yun. Okay, so tatanggalin natin tong push button. So, remove lang natin yan. Ito yung niya. Yan yung nagiging lock niya para opening and lock. Yung enclosure na yan. So, 3 screw lang naman yan. So, 2 dito sa gilid at saka isa sa top. Then, eto nga ang kagandahan, Ang pagkakaiba niya lang, yung 9.5mm, ito yung thickness niya. Pero the rest of the dimension is standard. So, pare-parehas talaga yun. Pati yung niya ng yung mga butas na to. Ito, yan. Talagang kakabit mo lang yan. Salpak mo na lang. Same din yan. Pati itong, push button na to. Make sure pala na higpitan nyo yun, yung pagkakabit nun. Yung pag-i-screw dyan.
Sa mga bago pa lang mag-disassemble ng mga unit nila, maganda ay search mo na sa YouTube kung paano yung disassembly niya method para may idea na kayo. Pwede naman kayong mag-ano niyan, mag hands-on mismo. Kahit hindi na kayo masyadong techie, i-search nyo lang. And doubly ingat lang din, make sure na talagang walang power yung unit nyo bago kayo gumalaw. Kung maaari, i-press nyo yung power button ng 10 seconds kapag remove na lahat. As in, tanggal na yung battery, wala sa supply, tapos i-press nyo yung power button 10 seconds para ma-totally drain. So ito, nasalpak na natin dito yung HDD natin. So diba, ang galing, convert na siya. Ngayon, keyboard naman, papalitan natin yung keyboard. Ngayon lang ito makakatikim ng palit eh. Simula 2014. Ilang years na rin to. Kaya gusto ko tong laptop na to kasi ano to eh. Nababad ko na to, subok na to. Ginagamit ko to sa gaming ng 24/7. So, BlueStacks, mga emulator ng Android na yan, gamit na gamit eh. Kaya maganda siyang i-upgrade kasi sure ka na hindi ka basta-basta iiwan yan. Okay, so yun. Kaya nag-invest na rin ako sa magandang SSD para in case na mag-retire na tong laptop na to, pwede natin i-pull out yung SSD at magamit natin sa ibang unit. Ngayon, ito naman ang aking bootable flash drive. Windows 10 po ito. So, dapat may mga guide rin kayo, no, kapag gagawa kayo ng ganito para kayo na lahat ng gagawa. Simula sa pag-upgrade hanggang sa pag-install ng OS. So, yun nga, no, ang gagawin kasi natin primary is yung solid state drive na, hindi na yung HDD. Kaya kailangan natin mag-install doon ng panibagong OS. Windows 10 yung i-install natin. Ipapass forward ko pa rin to. Pero ito nga, matagal kasi talaga to ang pag-install niya. Nakapass forward lang tayo. Disclaimer lang, no, kung makita nyo dito na parang andali lang i-install yung OS pero nagpagawa kayo sa iba pero matagal talaga yung procedure kasi yung mga driver is hahanapan pa ng mga compatible yan kung sakaling magkaroon ng problema. Hindi lang basta i-install yung OS. So, ayan. Nakapass forward lang tayo. Kung may mga mahalaga kayong files dun sa HDD nyo, talagang i-secure nyo muna bago kayo gumawa ng mga procedure na ganito. Dahil kung hindi ka naman maalam sa recovery, mahihirapan ka, baka magka-problema ka pa. So, mamaya talagang i-compare natin yung advantage ng pag-upgrade ng SSD from HDD, no? Talagang malaking tulong siya lalo na sa mga old laptops, old units kasi nga talagang HDD naman noon. So, tsaka mahal pa masyado yung SSD. Ngayon medyo may mga mura ng SSD kaya afford na natin mag-upgrade. And para magamit pa talaga siya, ma-utilize natin yung nabili nating unit, no?
Working pa naman 'to, eh. Ayoko pa kasing bumili ng bago. So, okay pa naman 'to. Upgrade lang tayo. O kaya nyo rin niya mag-upgrade. Pa-subscribe pala ng YouTube channel ko para updated kayo kung may mga ganito pa akong mga i-upload. Okay, now, ito yung initial natin, tama? 2 minutes, 11 seconds, and 87.87. Okay, ngayon tignan naman natin yung mag-boot up itong ano natin, laptop gamit na yung SSD na. Okay. Ayan. Oh, 'di ba? Ang bilis. Okay, so 22.71 seconds lang. Wala pang 1 minute 'to. Ito yung new boot up natin na speed. Okay? Yun lang.